Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kung siya ba ay kailangan i-retain sa kanyang current position or kailangan palitan kasi mahirap yung meron kang statement against the administration, which sa ngayon, boss niya yun eh. Pareho eh, di ba? Pareho na sinasabi. Isang congressman na hindi niya kapartido at isang dating senador at ating kalalaya lang po sa piyansa. Pareho sila ng tono eh. Kung hindi na gusto, sa madaling salita po, ito po, ulit-ulitin ko sa inyo. Baka ako lang po nagsasalita ng ganito. Tama po yun sa biglang tingin, no? Kung kinukontra mo yung gusto ng Pangulo ng Pilipinas, gusto ng Pangulo na magpisto, ayaw mo naman. Tama nga mag-resign ka. No? Pero hindi po yun yung circumstansya ni BP Sara at ni PBBM. Sila po ay hindi po magkapartido. Sila po ay dalawang malaking puwersang pampolitika na nag-unity. Babalik ko lang po sa inyo, no? Baka sabihin niyo, paulit-ulit naman to si Badong. Okay lang po makulitan kayo sa akin. Kasi dapat ma-realize natin to eh. Yung pagtakbo po ni BP Sara at ni Bongbong Marcos bilang unity team ay produkto po yan ng pag-uusap nila bilang unity team. Hindi po tumakbo si BP Sara na nagmakaawa, kunin mo akong vice president. At lahat ng gusto mo susundin ko. Wala pong ganong usapan. In fact, ayaw tumakbo ni BP Sara. In fact, yung mga Marcos ang nagpupunta sa Davao para ligawan si BP Sara. Para patakbuhin under ng unity team. At hindi po pwede, no? Hindi po pwedeng nakipag-unite si BP Sara nang wala silang matinong usapan. Kahit wala po ako sa usapan na yun, no? Tinitiyak ko po sa inyo, malinaw po yan sa lahat ng binibitawan nila sa kampanya. Nung sila po'y nangangampanya, no? Tinitiyak ko po sa inyo, ang linaw po ng kanilang pagkakasundo. No? Kaya nga, unity may pinagkasunduan. Hindi po bobo si BP Sara na nanligaw kayo, wala kayong naging usapan. Oh, BP Sara, gusto ka namin patakbuhin bilang vice president, pero ako masusunod. Wala tayong dapat pag-usapan dahil presidente ko, susunod ka lang sa akin. Lahat ng sasabihin ko, susundin mo lang. Malamang po, no? Malamang po hindi po ganoon ang pinag-usapan nila. Hindi naman bobo si Sara Duterte. Malamang ang pinag-usapan nila yung laman ng kanilang mga sinasabi noong kampanya. Ano po ang laman ng kanilang sinasabi noong kampanya? Itutuloy namin ang mga proyekto ni Pangulong Duterte. Isa yan na malamang na pinagkasunduan. Ikalawa, hindi namin papapasukin ng ICC. At ikatlo, proyekto po yung NTF-ELCAC eh. Matatapos na, hindi na pa pala ngatlo. Kasama na rin pala yun. Kung itutuloy po pati yung NTF-ELCAC, ano po ba layunin ng NTF-ELCAC? Tapusin na yung insurgency. So kasama po yan. Imposible naman na wala silang pinagkasunduan. Ang unit team nila, eto kasi gusto nilang palabasin. Vice President ka. Cabinet official ka. Pagsisinungalingin. Ano? Pagsisinungaling. Ibig mo sabihin, nagsisinungaling ako? Wala talaga silang pinagkasunduan. Naniniwala po kayo, kayong mga nakikinig, kahit konti lang tayo. Naniniwala po kayo na ang tanging kasunduan nila, tatakbo kong president, ikaw tatakbong vice president. Lahat ng gagawin ko, ano mo lang ha? Ako pa sinungaling ngayon. Nakinig po ba kayo sa mga sinasabi nila nung eleksyon, nung kampanya? Hindi nga po.
Nakinig po ba kayo? Hindi niyo po ba naririnig sila sa speech nila na itutuloy nila yung mga programa ni Pangulong Duterte? Nakinig po ba kayo sa lahat na interview ni Pangulong Marcos? Hindi niya pa papasukin ng ICC? Ito po, yung tinatanggi nito ni BP Sara, Parang isa ata yun sa kasunduan nila mga kaibigan na hindi talaga nila papasukin ng ICC dito sa Pilipinas. kasunduan po nila yan. Mm. Natatapusin nila sa pamamagitan. Kaya nga vice chairman pa si Sara Duterte. Kaya nga vice chairman siya ng NTF-ELCAC eh. Babaliwalain nyo lang yung NTF-ELCAC kung magpipistok pa. Sabihin nyo po nagsisinungaling ako. Sino ba yung nagsabi nagsisinungaling ako? Naniniwala kayo na wala silang pinagkasunduan na yun sa Unity? Ibig nyo sabihin, tama si Dilima na masakit din, no? Mapagbintangan ka pa ng mga sinungaling ka. Sino ba yung nagsabi nun na nagsisinungaling ako? Pagsisinungaling. Taripe, sige sabihin mo kung anong sinungaling ako. Dinamay mo pa yung Diyos at batas ng tao. Ano yung pinagsinungaling ko? Ang hirap naman tanggapin yan, no? Asan ka na? Tuwan-tuwa ka dahil nabuisit mo na ako. Nalalaman ka pang pagsisinungaling. Okay, balik po tayo. Yan po yung una nila. Pinagre-resign nila kasi iba raw yung sinasabi ng Pangulo. Kung kumukontra ka na rin lang, mag-resign ka na. As DepEd, mahirap naman yung sanggabay nete. Di ba? Yan yung gusto nilang palabasin, no? Okay. Pero, eto nga po. Asan na ba si Barry? Ngayon, iba na po, no? Alam nilang hindi uubra yun. Pinagre-resign pa rin ni Barry. Pero dinagdagan na niya. Okay. Ito po ang pinagre-resign, tandaan po ninyo pinagre-resign ni Barry. Si Barry Gutierrez naman to. So si Arnel T, pinagre-resign si BP Sara, si congressman yun. Marami pa yan. Huwag kayo mag-alala. Abangan nyo po kung sino mga congressman pa yung mananawagan. Simula pa lang po yan. Si Laila de Lima, pinagre-resign si BP Sara. Si Barry Gutierrez, pinagre-resign. Nakita niyo yung pagkakapare-pareho. Pinagre-resign sa DepEd. Pinagre-resign niya, number 1 nga ang DepEd. Ibig sabihin, gusto ng tao ang ginagawa ni BP Sara sa DepEd. Pag hindi niyo gusto, mag-resign. Okay. Huwag nga kang gawa ng intriga. Kala ko tapos na mga kaibigan. Dami dito galing kay Trixie. Ano po ibig mo sabihin? Hindi ko po kaaway si Attorney Trixie o kung ano pa man. Sabihin nyo lang po kung ano yung gusto nyo. Kasi ang dami yung mga paek-ek eh. Well, hindi ko naman po tinatalakay si Trixie. Ano po ba ang gusto niyo sabihin tungkol kay Attorney Trixie? Ano po yung gusto niyo paninira kay Attorney Trixie? Ano po? Bakit po pinapasok niyo si Attorney Trixie? Ano po problema natin? May time po kayo para magtanong eh. Patapusin niyo lang muna. May madaling araw na, oh. Okay. Konting paglilinaw, sabi ni Barry Gutierrez. Kung ano ba talaga ang trabaho ng DepEd Secretary. Baka kasi nakalimutan nasa gitna tayo ng krisis sa edukasyon. Barry Gutierrez, hindi nakakalimutan. Kasi po lilinawin nyo. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit nyo pinapasok. Kala ko naman kung ano, dami ditong galing hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam yung mga gusto nyo. Kaya nga po galing lang doon, may nangulit, sinungaling daw ako.
Hindi ko naman alam kung ano naman yung ibig mo sabihin. Kaya nga po, pakilinaw nyo po muna nyo lagi, no? Kasi hindi po ako, yung pala, wala naman pala kayong binabanat. Okay, balik na po tayo. Konting paglilinaw lang kung ano ang trabaho kung ano ba ang trabaho ng Defense Secretary, baka kasi nakalimutan. Nasa gitna tayo ng krisis sa edukasyon. Alam mo, Barry, yung bunganga mo, no? Ikaw ang kala mo, napakahusay mong tao. Mahusay pala kayo, ba't hindi nyo na ipanalo? Bakit hindi nyo na ipanalo si Leni Robredo? Di ba? Bakit hindi nyo na ipanalo si Leni Robredo? Kayo ni Laila de Lima. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.